Oo, so attorney, ang tanan gyud ani nagabantay sa mga panghitabo sa matag karon ug unya ha. Labi na kamo pod naa sa kini aga mga issue sa kauluhan down to the local level ang mga tao sige gyud og timbang-timbang ug bansay-bansay gyud. Nya kuy Maayo na kaya nang lungsod nga nasayod may makahatag kusog mo gyud na sa atong demokrasya. kinahanglan gyud nya dili malubog ba ang mga hunang-huna sa ato aga mga kaigsunan sa matag karon ug unya nga mga issues. Una sa attorney kining hiskutanan karon kay although unya na ng flood control project diri sa taas sa kuan murag pamaagi ni nila ba para medyo ilihis gamay ha ang mga hiskutanan isa sa akong ginalantaw possibly inana ang mga young guns mga batan-on nga mga magbabalaod sa pagkaron na sila'y plano nga usbon daw ang ato ang konstitusyon. Plano nila nga o hangyo nila nga ang presidente gikan sa 40 pwede na daw mudagan ang tag 35 anyos unya ang sa mga senador medyo mubata-bata pa gyud. For the record, ano yung reaction ng Federation of Pre-Workers ukol dito? Attorney Sunny Matula, sir. Yung ating maganda yung proposal na magkaroon ng pagbabago sa ating konstitusyon, pero palagay ko ay dili man kinahanglan og constitutional convention. So pwede ka namang tulo ka mga tipo sa pagbago sa atong konstitusyon. Ang una ay constitutional convention sa pamaagi sa 3/4 votes sa atong mga 3/4 votes sa atong mga kongresista voting separately, ano? Kaya yung pangalawa po ay yung pamaagi sa Constitutional Assembly, yung CONAS, ang Kongreso lamang ang muhimo kabaguhan o pangatlo yung People's Initiative. Kung baguhon ang provision sa konstitusyon, pinaagi ang baguhon lang ay mula 40 himuong 35 sa presidente o vice-presidente o ang senador gikan sa 35 ngadto sa 30 ay dili man kinahanglan constitutional convention, di kinahanglan ni ana kuan lang constitutional amendment o pwedeng himuon lang na sa People's Initiative o mahimo usab og constitutional assembly lang yung CONAS. Oo. Pero paano masigurado, attorney, na wala silang gawing iba na magic dyan? Kung constitutional convention, siyempre, mahimo tanan. Ay ang constitutional convention ay usually mga pinili kini nga mga delegado gikan sa nagkalain-lain nga mga distrito o territorial jurisdiction sa Pilipinas, no? So i-elect ka na sila. O ilang kung mag-constitutional convention sila, kita kinahanglan pwede na i-review ang tibuok nga konstitusyon, ano, dili lang ang provision sa requirements sa mga edad sa atong mga kandidato, mga opisyal sa gobyerno. Kaya pala gusto nila attorney ng kon-kon. So pwede magana pero dako magasto siguro kung mag-constitutional convention. Pero kung baguhon lang ang edad sa mga kandidato, amendment lang kana sa atong konstitusyon. Ang Estados Unidos mula kaniadtong 1887 ang ilang konstitusyon wa man sila na mag-constitutional convention. Sa 27 amendments ang Kongreso lamang ang naghimo og mga amendment sa ilang konstitusyon. Pero sa tingin niyo yung 35 years old for the edad ng presidente at if manalo yung 35 years old, okay ba? Palagay ko wala nang problema kung bata pa kasi ang edad ata sa mas kalahati sa ating mga botante 30 anyos na. So, tama naman yan. Sa Estados Unidos, 35 pwede naman presidente. So, sa Pilipinas, 40. How about yung senators? 30 years old? Senador, tama. Ang senador ay 30, pwede na sa Estados Unidos. Kaya siguro gisunod sa mga kongresista na nag-propose nga himuong 30-year-old. Kung atong tinawon, sina Andres Bonifacio, sina Rizal, mga batanon pa to na sa ilang inisyatiba sa Katipunan o sa atong paghimo og mga kabaguhan. So, mga batanon pa sila ni atong panahon na. Ubang ata 1927 si Gregorio del Pilar ay usa ka batanon nga general sa atong republika kaniadto.